Uy, teacher ka ba? Nurse? O baka nagtatrabaho sa munisipyo o sa anumang ahensya ng gobyerno? Hello sa inyo, ang atin nyo ito. Ready na ba kayo para sa isa na namang kwentuhan at paghimay sa mga bagay na mahalaga sa bulsa natin? Alam nyo, madalas nating marinig na kapag sa gobyerno ka daw nagtatrabaho, nako, panalo na raw agad ang retirement mo. Like set na for life, di ba? At totoo naman, posibleng mas bongga nga ang retirement ninyo sa GSIS kumpara sa private sector na may SSS. Pero wait lang ha, mangyayari lang yan kung alam na alam ninyo ang mga batas, ang inyong mga karapatan at syempre ang mga options ninyo ngayong paparating na 2026. Kaya tara, himayin natin ang buong detalye niyan. So, tatanungin ko muna kayo ng diretsahan bago tayo malunod sa mga numero. Naintindihan nyo ba talaga kung paano i-maximize as in sulitin talaga ang mga benefits ninyo sa gobyerno kung ikukumpara natin sa mga nasa private sector? Kasi di ba ang dami sa atin, lalo na yung mga taon-taon na lang pumasok sa trabaho, hulog lang ng hulog sa kaltas sa sweldo. Pero pagdating sa dulong nga, hindi talaga alam kung ano ang aasahang babalik. Sa pagtatalakay natin ito ngayon, walang hula-hula, alamin natin yung totoo, para makapaghanda tayo ng tama. Para malinaw at organize ang kwentuhan natin, heto ang roadmap natin ngayon. Una, sino nga ba ang kasali dito? Pangalawa, ikukumpara natin ang SSS kontra GSIS. Pangatlo, ano-ano ba ang mga opsyon nyo sa pag-retire? Susunod, yung mga common na pagkakamaling dapat nating iwasan. At panghuli, gagawa tayo ng inyong action plan. Okay, simulan natin sa unang bahagi. Sino nga ba ang kasali dito? Defining the GSIS member. Bago tayo mag-compute dyan, ilatag muna natin yung pundasyon. Ang GSIS o Government Service Insurance System ay sumasaklaw sa lahat ng klase ng manggagawa sa gobyerno. So kung ikaw ay nasa mga national agencies, tulad ng ating mga masisipag na public school teachers o kaya naman nasa local government units o LGUs ka, yung mga nasa kapitolyo o munisipyo o kahit pa sa mga government-owned and controlled corporations o GOCs, automatic, miyembro ka ng GSIS. Sila kumbaga yung main na mag-ahalaga ng retirement fund nyo. Moving on sa ikalawang bahagi natin, SSS kontra GSIS. Tingnan natin yung side-by-side comparison nila para sa 2026. Ngayon, dito tayo sa medyo mainit-init na usapan. Hihimayin natin yung mga facts ngayong 2026 at ipapakita ko ito ng walang kinikilingan, okay? Sa SSS, para ito sa mga private employees, 'di ba? Ang computation ng pension ay nakabase sa tinatawag na Average Monthly Salary Credit or AMSC. Tapos, kailangan mo ng at least 120 months na hulog. Meron din silang 13th month pension tuwing Desembre. And get this, ngayong 2026, may pinaagang 10% pension increase na ipinatupad simula pa lang nitong June bilang relief. Not bad, di ba? Pero teka, tingnan naman natin ang GSIS. Dito, ang kwenta ay base sa inyong average monthly compensation or AMC at talagang tinitingnan nila ng maigi yung eksaktong haba ng taon ng serbisyo ninyo. Ang nakakatuwa pa dito, sa GSIS, factored in o kasama na sa kwentahan ng inyong longevity pay. Plus, mayroon ding Christmas cash gift at ang buong sistema nila ay umiikot sa mga tiyak na parameters ng batas tulad ng Republic Act 660 at Republic Act 8291. So as you can see, magkaiba talaga ang basehan ng dalawang ito. Pangatlong bahagi na tayo, mga options sa pag-retire. Kailangan nating maintindihan ang choices ninyo. So nakita na natin yung pagkakaiba nila. Ngayon ang big question, ano ba talaga ang mga options mo pagdating ng araw na gusto mo nang magpahinga at mag-retire? Let's break down the mechanics ha. Sundan ninyo itong timeline natin. Kapag pumalo ka ng 60 years old, pwede ka nang mag-optional retirement. Pero teka, ang requirement dyan, dapat meron kang hindi bababa sa 20 years of service. Sa ilalim naman ng Republic Act 660, nandyan yung tinatawag nilang Magic 87 formula. Ito yung pinagsasama ang edad mo at yung taon ng serbisyo mo. Ngayon, pag-usad natin kapag nasa edad 63 hanggang 65 ka na, may bubukas na window dyan para sa 5-year lump sum option natin. At kapag inabot mo na ang edad na 65, well, dyan napapasok yung compulsory o sa pilitang pagre-retire mo sa serbisyo.
Gusto ko lang talagang bigyan diin itong isang batas na ito, yung Republic Act A291 o ang GSIS Act of 1997. Kasi totoo lang, ang daming nalilito rito eh. Super linaw na sinasabi ng batas na para maka-avail ka ng retirement benefits sa ilalim ng programang ito, kailangan mong umabot sa edad na at least 60 years old sa mismong araw ng pag-retire mo. Pero higit dyan, and listen carefully guys, dapat meron kang minimum na 15 years of service sa gobyerno. Tandaan ninyo ha, 15 years of service ang magic number natin dito. Ngayon, tingnan natin kung paano nyo babalansehin ang mga choices ninyo. Heto na ang isa sa pinakamalaking desisyon na gagawin ninyo sa buhay nyo. Option 1 ba o option 2? Sa option 1, makukuha ninyo ng isang bagsakan ang halagang katumbas ng 5 taon. Yup, 60 months na basic monthly pension yun. As in, isang napakalaking lump sum agad sa kamay mo pag-retire. Bongga, di ba? Pero ang catch, maghihintay kayo ng 5 taon bago magsimulang pumasok yung regular na buwan ng pension ninyo habang buhay. Sa option 2 naman, makukuha kayo ng cash payment na katumbas lang ng 18 months ng pension ninyo. Mas maliit yung cash agad-agad, pero ang sobrang ganda naman dito, walang waiting period. Tuloy-tuloy at papasok agad ang buwan ng pension ninyo habang buhay, simula mismo sa araw ng pag-retire ninyo. So, kayo, ano sa tingin nyo ang mas swak sa pangangailangan ng pamilya nyo? Dito na tayo sa ika-4 na bahagi, mga karaniwang pagkakamali. Don't let this happen to you guys. Kasi 'di ba, pagkatapos nating pag-usapan yung mga nakaka-excite na options, kailangan din nating tingnan yung flip side. Dahil kahit gaano pa kaganda ang batas, may mga simpleng bagay na pwedeng makasira o magpadelay sa matagar ninyong pinaghirapang retirement funds. Imagine nyo na lang mangyari sa inyo ito. Nagretiro na kayo, excited nang kunin ang pera tapos sasabihin sa inyo sa counter, "Ay ma'am, sir, hindi nyo po na-update ang service record nyo at na-miss nyo pala ang optional contributions nyo." Naku po, sinasabi ko na sa inyo, literal na sasakit ang ulo nyo dyan. Ang mga hindi nakapost o yung mga hindi na-update na record sa ahensya nyo, pwedeng maging dahilan para ma-delay ng bongga ang pension nyo. O mas malala, lumiit pa. Kaya please lang ha, kapag may free time kayo sa opisina, keep your records spotless at updated talaga. At ngayon, nandito na tayo sa ika-5 bahagi, ang inyong action plan. Take control of your retirement today. Siyempre, hindi tayo magtatapos dito na pulo info at pananakot lang. Oras na para umaksyon tayo at kontrolhin ang kinabukasan nyo. Heto ang gagawin nyo. Pag uwi ninyo mamaya o kaya naman habang nakabreak kayo, mag-login agad sa inyong GSIS member portal sa gsis.gov.ph. Tapos, i-verify ninyong maigi yung service record nyo. Make sure na tama ang bawat taon at bawat buwan ng inyong pinaglingkuran. At bago kayo mag-log out, i-run nyo yung retirement benefit estimator nila, tapos i-screenshot nyo yung projected pension nyo. Huwag nyo na tong ipagpapabukas ha. Gawin nyo na agad para alam nyo talaga kung magkano ang papasok na pera at makapag-adjust pa habang may oras pa. Para sa pangwakas nating kaisipan, isipin ninyo ang inyong retirement na parang isang bahay. Ang inyong government benefits, mapa-GSIS man yan dahil public servant kayo o SSS kung nasa private sector kayo, ay napakagandang suporta. Pero guys, fundasyon lang sila. Matibay? Yes, pero hindi yan ang buong bahay. Kailangan ninyo pa rin ang sarili ninyong plano para sa matibay na bubong at mga pader, tulad ng personal savings nyo o kaya mga investments gaya ng Pag-ibig MP2, na by the way, hihimayan din natin sa susunod nating pagtatalakay. Kayo ba, kumpleto na ba ang bubong ng inyong retirement house o aasa lang kayo sa fundasyon? Gusto kong malaman. I-comment ninyo sa ibaba kung anong ahensya kayo at kung paano ninyo pinaghahandaan ang 2026. Maraming salamat sa inyong matitiyagang pagsama sa kwentuhan nating ito. Hanggang sa muli, lagi nating tandaan, ang magiging bukas, ngayon pa lang, pinaghahandaan na.